Bakit nga ba ako tumigil sa paggawa ng song cover? Limang kadahilanan kung bakit ako tumigil sa paggawa ng song cover. Ayan, para po sa mga nagtatanong, bibigyan ko po kayo ng limang dahilan kung bakit ako tumigil sa paggawa ng song cover. Iisa-isahin po natin yan. Ayan, so bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking munting channel ay mag-subscribe ka na para naman maging updated ka sa mga bagong video na aking ipapalabas. Okay, ayan. So, isang magandang gabi po para sa aking mga taga-subaybay at mga supporters. Simula pa nung nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube, nagpapasalamat po talaga ako dahil nga narating natin itong monetization ni YouTube na kung saan mayroon na tayo mga ads, kumikita na tayo kahit papano at nagagamit na rin natin para sa ating pamilya sa pang-araw-araw. Isang mabilisang video lamang po para po sa mga nagtatanong kung bakit nga ba hindi na ako nakapag-upload ng mga song cover at iba na yung content na ginagawa ko. Para po maliwanagan po kayo at disclaimer lamang po, ito po ay base po sa aking karanasan at wala po akong pinapatamaan na sino man. Ito po ay base po sa aking karanasan at opinion ko po ito. Unang dahilan kung bakit nga ba ako tumigil sa paggawa ng song cover. Dahil po yan sa tinatawag nating copyright. Ano nga ba ang copyright? May dalawang uri po kasi ng copyright dito sa YouTube. Yung isa, copyright claim. At yung pangalawa, yun po yung mabigat. Yun po yung copyright strike. At kung isa ka sa mga gumagawa ng mga song cover ay talagang asahan mo na magkakaroon ka ng mga copyright. Normally, yung mga nangyayari talaga, yung madalas natatanggap ng mga gumagawa ng mga song cover ay yung copyright claim, which is hindi naman siya nakakaapekto sa ating channel. At ang pangalawa, dahil sa sobrang liit na makukuha nating revenue dito sa YouTube channel sa paggawa ng mga song cover, dahil po yan sa mga copyright issue. At ang pangatlo, dahil sa laki ng kompetisyon na nandito po sa YouTube sa paggawa ng mga song cover, talagang mahihirapan kang mag-grow, lalong-lalo na hindi ka pa sikat at hindi ka pa kilala na mga awit talaga. At ang pang-apat ay dahil po yan sa tinatawag nating revenue sharing. Okay? Dahil nga may copyright claim yung song cover na in-upload mo. Mayroon niyang tinatawag na copyright holder. Dumidepende po yan sa kanila kung bibigyan kanila ng sharing o kukunin nila lahat ng revenue doon sa ginawa mong song cover. Dahil nga hindi ikaw yung original na may-ari nung karaoke track o yung karaoke music na ginamit mong background para sa iyong video na song cover. At ang pinakamabigat na dahilan kung bakit ako huminto sa paggawa ng song cover ay nagkaroon ako ng copyright strike. At ano nga ba yung kaibahan ng copyright strike? Ang copyright strike po ay talagang masasabi ko na mabigat. Mabigat po para sa mga gumagawa ng mga song cover. Dahil nga ang copyright strike ay talagang may epekto ito sa ating channel. Pag nagkaroon ka ng copyright strike na 3 beses, ay iti-take down ni YouTube ang iyong YouTube channel at mawawala lahat ng mga pinaghirapan mo, mga pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo, simula nung nagsisimula ka pa sa YouTube. Actually, may mga video po ako ng mga song cover na medyo nag-viral siya, umabot ng mga million views. Yun nga lang, dinilit ko na po yun kasi nga nagkaroon po ng copyright strike. Lalong-lalo na po yung ayan ha, take note. Yung kanta ni Bryan Adams na Please Forgive Me, kung napapansin nyo, wala pong masyadong gumagawa ng cover na yan kasi nga madalas nakaka-copyright strike talaga sila. Yun yung isa sa mga video na talagang doon ako talagang nanlumo ako. Bakit nga ba? Sino nga ba naman ang mag-aakala na magkakaroon ng copyright strike? Gayong madalas naman talaga, ang nangyayari, ang natatanggap ko ay copyright claim lang. Ako po yung kumanta, ako po yung nag-edit, ako po yung nasa video. Pero bakit ako nagkaroon ng copyright strike? So, yun talaga yung talagang magpahanggang ngayon ay hindi ko pa lubusang maisip kung bakit nagkaroon ako ng copyright strike. Pero aminado naman po ako na hindi po sa akin yung karaoke na ginagamit ko. May mga original talaga na may-ari ng karaoke music na yon, yung mga copyright holder. Pero doon nagsimula na mag-iba ako ng content. Ayan.
So yun po yung sagot sa mga nagtatanong kung bakit ako tumigil sa paggawa ng song cover. At sa revenue sharing naman dun sa copyright claim, ipapaliwanag ko po sa inyo, ito base lang po sa aking karanasan na parang 25% mapupunta sa iyo, ikaw na gumawa ng song cover, at yung 75% mapupunta dun sa copyright holder. Okay, disclaimer po, ito po ay base sa aking analytics na nakikita dun sa mga video na nai-upload ko. Sobrang liit lang po talaga mapupunta sa mga gumagawa ng mga song cover. Take note lamang po, hindi ko po dinidiscourage yung mga gumagawa ng mga song cover kasi nga dito sa YouTube, iba-iba tayo ng journey. Pinaka-importanting bagay dito sa YouTube na natutunan ko, kung masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo. Yun yung tinatawag nating passion. Kung may passion ka sa pagkanta, may talent ka naman, ipagpatuloy mo. Malay natin. Iba-iba kasi tayo ng journey. Kaya, kung may talent ka sa pagkanta, kumanta ka, ipagpatuloy mo. Pero sa akin kasi, may pamilya na rin tayong binubuhay. So, kailangan ko talaga ng balik dun sa mga pinagpuyatan ko, pinaghirapan ko na i-edit. Gusto ko na may balik din po talaga sa akin yung tinatawag nating revenue. At uulitin ko po, para sa mga gumagawa ng mga song cover, ipagpatuloy nyo lang po. Kung dyan po kayo masaya, yun po yung talagang pinaka-importanting bagay dito sa YouTube na natutunan ko. Kailangan talaga maging masaya ka lang at ipagpatuloy mo kung ano yung gusto mo sa buhay, ma-share mo dun sa mga viewers mo kung ano yung talento na mayroon ka. Yun lang po at maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sana po patuloy niyo pa po akong suportahan sa aking mga ginagawang video dahil po gagawa tayo ng mga content na talagang informative, talagang may matututunan lahat ng mga viewers na dadaan dito sa aking channel. Again, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para magang updated po kayo sa aking mga video na ilalabas.